Chanel's point of view. Nagkaisa kami ngayon sa malawak na sala ng aming bahay para ipaalam sa amin ang aming kapalaran. Wala akong nararamdaman ngayong gabi kung hindi ka ba sa aking puso. Dahil napagtanto ko na mukhang matatapos na ang maliligayang araw ko. Alam niyo naman siguro kung bakit tayo nagtipon-tipon, di ba? Ani Mama Violencia na pinapaypayan pang sarili gamit ang magarbong pamaypay. I'm so excited, Mama! Handa na akong maikasal kay Angelos Arforte! Maligayang sabi ni Crisan. Tumikhim si Mama at bumaling sa akin. Chanel, alam mo na sa inyong dalawa ni Crisan, ikaw ang unang maikakasal. Ito ang sukli mo sa pag-ampon namin sa iyo sa pamilyang ito. Ikakasal ka kay Dragon de los Reyes. Huminga ko ng malalim bago siya tiningnan pabalik. Hindi ko ibig maikasal kay Dragon o kung sino mang lalaki, Mama. Kabang-kaba ako nang sinabi ko yun. Pero wala naman sigurong mali kung iboboses ko ang gusto ko. Na kahit isang ampon ako, mahalaga rin naman sigurong opinyon ko. O baka akala ko lang talaga yun. Kasi umasim ang kanilang mga mukha. Anong sabi mo? Nagre-reklamo ka ba? Ampon? Iritadong sabi ni Crisan at humalikip-kip pa. Ayoko lang maikasal. Mali ba yun? Balik kong tanong sa kanya. Napatayo si Mama. Maling-mali. Sino ka para tumanggi sa gusto ko? Matagal mo nang alam na ikakasal ka kay Dragon. Wala kang karapatang humindi. Karapatan kong humindi kasi hindi niyo ako pagmamay-ari. Kotang-kota na ako sa pag-aalipin ng pamilyang to sa akin. Hindi ko naman ginusto ang mapunta sa kanila. Mula nang inampun ako rito, wala nang katahimikan at kapayapaan ng buhay ko. Parang kasalanan ko pa na inampun nila ako. Kasi kahit kailan, hindi ko ramdam na pamilyang turing nila sa akin. Kaya bilang sukli, hindi ako papayag sa gusto nila. Hindi ako magpapakasal kahit kanino. Bahala na ako anong gagawin nila sa akin. Hindi ko hahayaang matali at panibagong hirap na naman ang dadanasin ko. Lumapit si Mama Violencia sa akin at sinampal ako ng malakas. Halos mabingi ako sa kanyang ginawa. Sobrang sakit ng kanyang sampal. Palagi naman kapag lalaban ako, ganito ang gagawin niya. Dinuro niya ako. How dare you to say that? Pagmamay-ari kita kasi inampun kita. Wala kang magagawa. You're bound to marry Dragon de los Reyes. Mariin niyang sabi at nag-walk out. Napatayo rin si Crisan at napairap bago sumunod sa kanyang ina. Matagal ko nang gustong lumaya sa bahay na ito. Pero tinitiis ko rito kasi kung aalis ako ay wala akong mapupuntahan. Tinabunan lang ng concealer ang mukha kong namamaga dahil sa sampal ni Mama kinabukasan. Dahil pupunta kami sa party. Naroroon kasi ang mapapangasawa ko at ganun din ang kay Crisan. Hindi ako tanga sa totoong agenda ng aking ina. Kung kay Crisan ay dahil gusto niya ito, sa akin ay parang ibinenta ko dahil mayaman si Dragon. Medyo may katandaan na siya at tuwing bibisita siya sa amin, para akong nababastos. Kaya't ayokong magpakasal sa kanya. Para lang akong lumipat ng matitirhan ngunit parehas pa rin ang sitwasyon. Aabusuhin pa rin at baka mas malala pa dahil lalaki siya. Mama, hahanapin ko lang si Angelos ha? Excited na sabi ni Crisan at kumawala sa pagkakahawak ni Mama. Napatingin si Mama sa akin. Wag na wag kang uuwi kung ayaw mong dalawang pisngi na ang mamaga sa'yo. Naintindihan mo? Tumango ako. Sinamaan niya ako ng tingin bago niya ako iniwan. Napabuntong hininga ako saka nagpalingalinga. Birthday daw ngayon ni Angelos Arforte. Ang nakatakda kay Crisan kaya't kami nandito. At syempre hindi naman pwedeng wala rito ang matandang yon. Kaya't bago pa man niya ako makita, umalis ako sa dagat ng mga tao at nagtungo sa pool area ng bahay nito. Walang tao at dim light lang ang nandito. Nag-uumapaw ang ilaw sa ilalim ng pool. Napagdesisyonan kong umupo sa edge at ilusob ang mga tuhod ko sa malamig na pool at napabugan ng hangin. Ano kayang maaari kong gawin para maiwasan ang pagpapakasal kay Dragon de los Reyes? Hindi na talaga ako mapakali. Kung wala akong gagawin, mangyayari yun at wala akong kawala. Sila Mama Violencia ang sasaya dahil narinig ko nung nakaraan na pinangakuan sila ng ilang milyon kapalit ng pagpapakasal sa akin.
Hindi ko gustong maikasal. Gusto ko ng kalayaan. Na ako na nga hawak sa kinabukasan ko. Na wala na akong dapat na sundin. Napasigaw ako sa sobrang gulat nang may biglang umahon sa aking harapan. Agad kong tinakpan ang aking bibig. Gulat na gulat ako lalo na sa taong nakita ko na umahon sa tubig. Si Angelus. Bakit nandito ang birthday boy? Diba dapat naroroon siya at nakikipagsalamuha sa mga bisita niya? Hinahanap siya ni Krisan. Inangat ko ang mga paa ko mula sa pagkakalublob sa pool at aalis na sana nang nahawakan niya ang kanang paa ko. Natakot ako ron. Why are you here? Kapatid ka ni Krisan, di ba? Nataranta ako at agad inalis ang paa ko mula sa pagkakahawak niya. Umalis ako sa pagkakaupo at tumayo. Oo, sa katunayan hinahanap ka niya. Natawa siya at umahon sa pool. Basang-basa ang sahig sa kanyang ginawa. Lumayo ako para hindi niya mabasa. Ngayon ko lang din siya nakakausap ng malapitan. Kasi hindi basta-basta ang taong to. Mahirap hagilapin na pati ang nakatakda sa kanya na si Krisan, hindi siya nakakausap. Ang akala ko pangit ang kapatid ni Krisan. Paninimula niya nang maitapis na niya ang kanyang sariling roba. Ha? Sinungaling pala si Tita Violencia. Hindi ko maiwasan ng kabahan sa sinasabi niya. Lalo na ang mga mata niyang pungay na pungay. What's your name? Humakbang siyang palapit sa akin. Pasensya na ngunit hindi ko sinasabi ang pangalan ko sa hindi ko kilala. Tinawanan niya ako. And here you are at my party. Wala akong choice eh. Isinama ako ni Mama para makita kong lalaking ipakakasal sa akin. Oh, let me guess. Si Dragon. Ngumiwi ako. And then you're here, nag-iisa. Ayaw mong magpakasal sa kanya? Iritado ko siyang tiningnan. Ayoko talagang magpakasal, kahit kanino. Natawa siyang muli. That's impossible, Miss Chanel. Nanindig ang balahibo ko nang banggitin niya ang pangalan ko. Kilala niya pala ako? Ba't kailangan niya pang magtanong? Alam mong salot ang hindi magpakasal sa bayan na ito, hindi ba? Unless may kapansanan ka, bulag ka, lumpo, bingi o pipi. Hindi ka pwedeng maikasal sa bayang ito. Pwede na lang kung may tatanggap sa'yo na ganun ka. Alam ko. But you're a normal person. Wala kang magagawa kung hindi ang magpakasal. Nang tuluyan na siyang nakalapit, hinawakan niya ang aking baba para mapatingin ako sa kanya. Namilog ang mga mata ko sa kanyang ginawa. You have no choice but to marry, Miss Chanel. Hinaplos niya ang labi ko bago siya umatras at iniwan ako. Doon lang ako nakahinga ng maayos nang wala na siya sa harapan ko. Napahawak ako sa aking dibdib sa sobrang kaba. Hindi ko akalaing ganun pala nakakakaba ang aura niya. Sana, hindi ko na siya makaharap muli. Malandi ka! Isang paghila sa aking buhok ang nagpabalik sa akin sa realidad. Nahanap ako ni Krisan sa pool area. At ngayon, hinihila niya ng buhok ko. Bitawan mo ko, Krisan! Malandi ka! Nilalandi mo si Angelus! Galit niyang sigaw at tinulak ako sa pool. Napapikit ako nang mabasa ang buong katawan ko. Hindi pa man ako nakakaahon. May tumulak na sa ulo ko para hindi ako makahinga. Inahon niya ako sa tubig. Malandi ka? Ano ginagawa mo? Nakikipaghalikan ka? Kay hirap-hirap kong makausap si Angelus tapos ikaw ganun lang? Malandi! Krisan, hindi yun. Wala akong ginagawang masama. Bitawan mo ko. Mamatay ka na! At muli niyang itinulak ng buong lakas ang ulo ko sa pool. Kaya't halos hindi ako makahinga. Sinubukan kong iahon ng sarili ko pero sa galit ni Krisan, mukhang dito pa yata magtatapos ang aking buhay. Naalimpungatan ako nang marinig kong ingay. Nanatili akong nakapikit habang pinakikinggan ang palitan ng salita nila Mama at Krisan. Nailigtas pa pala ako mula sa ginawa ni Krisan. Hindi ko na nga halos maalala yun dahil sa sobrang hina ko na nang iahon ako at nakainom pa ng maraming tubig. Pero alam ko na nagkagulo ang party na yon dahil sa ginawa ni Krisan. Nakakahiya kang talaga, Krisan! Ano na lang ang mangyayari kapag nabingi yan? Hindi na yan maikakasal kay Dragon. Magiging bato na lang ang pangako niyang pera dahil ayaw ni Dragon ng babaeng may kapansanan. Boses yun ni Mama. Bakit parang kasalanan ko pa na ginawa ko yon? Nakita ko si Chanel. Nilalandi niya si Angelus. Hindi ka talaga nag-iisip na gagak eh.
Dahil sa ginawa mo, kinakahiya ka na ni Angelos. Siya pang nakakita. Siya pang nagligtas sa babaeng yan. Ginawa na tayong pulutan ng iba dahil sa nangyari. Sinasabi nilang kriminal ang anak ko. Kakahiya, Krisan. Humagulgol na si Krisan. Ipanalangin mo na lang na hindi mabibingi ang babaeng yan. Sa dami ba naman ng tubig na pumasok sa tenga, mapapadasal ka talaga. Unti-unti kong iminulat ang aking mga mata. Natigilan silang dalawa nang makita kong gising at agad na nagtawag ng doktor. Pinanatili kong walang emosyon ang mukha ko kasi gusto kong gawin ang nasa isip ko ngayon para lang makawala sa sitwasyon na ito. Kung pwede lang na nangyari talaga yon. Iha, naririnig mo ba ako? Tanong agad ng doktor nang sinubukan niya akong tanungin. Rinig na rinig ko siya pero tiniis ko. Hindi ako umiimik. Can you hear me? Nagkatinginan ng dalawang demonyo sa buhay ko nang mapagtanto nilang nangyayari. Kitang-kita ko ang kaba sa kanilang mga muka. Dok, subukan mo kayang gulatin siya. Suwestyon pa ni Mama Violencia na napalunok pa. Mabuti at hindi ako magugulatin talaga. Kung magulat man ako, bihira lang. Halimbawa doon ay ang nangyari sa party ng lalaking yon. Nang umahon siya bigla. Salamat sa kanya. Mukhang siya pang dahilan kung bakit ako makakatakas sa sitwasyon ko. I'm sorry, Miss Violencia. She's not responding. She can't hear us. Ani ng doktor after ng ilang test. Chinek pa nga ang tenga ko na mukhang sumabay din sa trip ko. At may mga tubig pang natira. At iba na hindi ko alam kung ano ba yon. Pero bahala na. Magpapanggap ako hanggang sa maulo lang mag-inang to. Oh my gosh! Ani Mama na napaupo na lamang. Hindi ko sila pinansin at napatingin lang sa mga halaman ng kwartong ito sa ospital. That's impossible! Ani Krisan at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang braso ko. Napatingin ako sa kanya. Magsalita ka! Hindi totoo yan! Hindi ka bingi! Nanatili ko lang siyang tinitingnan. Mukha siyang desperada. Ayan kasi, gumagawa kasi ng sariling gulo. Mukhang siya pang maikakasal sa dragon na yon. Nakakatuwa naman tong ginagawa ko. Sa mga pinagagagawa nila sa akin, ang sarap palang tingnan naman lumo sila. Hindi sila makakakuha ng pera mula sa akin. Kasi kay Krisan kukuha si Mama. At saka mukhang hindi naman matutuloy ang engagement niya sa birthday boy na yon. Kasi kumalat palang ginawa niya sa akin. Kahihiyan yun. Nag-iyakan sila sa kwarto ko na para bang katapusan na ng mundo. Bumukas ang pinto ng kwarto ko. Nanlamig ako nang makita ko na si Dragon to. Halos hindi na siya makapasok sa laki ng tiyan at katawan niya. Kinakailangan pa siyang itulak ng mga kasama niya. Dragon! Ani Mama't napatayo. Violencia, ano itong naririnig ko? Nabingi si Chanel? Hindi naman siguro, Dragon. Ngayon lang kasi siya nagising eh. Baka babalik din sa normal. Anong gusto mo? Magpapakasal ako sa bingi? Ginagago mo ba ako? Muntik na akong mawala sa acting ko nang hawakan ni Dragon si Mama sa muka. Agad humarang si Krisan. Huwag mong saktan ng mama ko! Ani Krisan. Umalis ka! Itinulak ni Dragon si Krisan kaya tatumbay ito. Muling hinawakan ni Dragon si Mama sa muka. Violencia, binigay ko ng pera sa'yo para sa babaeng yun ha. Naghintay ako ng ilang buwan bago mo siya ibigay sa akin. Tapos ano? Bingi? Hindi ako makapaniwala. Talagang may pera na talagang ibinigay ang matandang to kay Mama. Kapalit ng pagbugaw niya sa akin. Dragon, magpapaliwanag ako. Kukunin ko ang pera, Violencia. Ani Dragon na ngayon ay galit na. Kung hindi mo ibabalik, ipakukulong kita. Magnanakaw. Nataranta si Mama. Wag mong gawin yan. Kung hindi na pwede si Chanel si Krisan. Si Krisan ang papalit. What? No, Mama. Madali naman akong kausap, Violencia. Muntik ko na makalimutan na may anak ka naman pala. Totoo mong anak. Okay na yan. Ma, no! Kay Angelos ako. Ayaw na ni Angelos sa'yo anak dahil sa nangyari.
Lumuluha na si Krisan at galit na galit siya nang lingunin niya ako. "This is all your fault!" "Bahala ka riyan, bingi ako." Patrick, Hiro, kunin niyo ng babaeng yan. Ani Dragon. Bahagyang namilog ang mata ko nang hawakan ng dalawang lalaki ang magkabilang braso ni Krisan at kinaladkad palabas. Napalunok ako sa sigaw ni Krisan. Kita ko ang takot sa mukha ni tita. Ganyang kasimple lang naman biyolensya. Tulungan mo kung ayusin ang kasal ko, ha? Yun ang huling sabi ni Dragon bago siya lumabas ng kwarto. Naiwan naman si mamang nakatulala lamang. Hindi makapaniwala sa sarili niyang ginawa. Kung hindi ako nagpanggap ngayon, malamang ako nang kinakaladkad. Tiningnan ako ni mama. "Tuwang-tuwa ka na siguro ngayon dahil bumaliktad ang lahat. This is all your fault, Chanel. Sana hindi na lang kita inampon. Puisit kang talaga." At lumabas na rin siya sa kwarto. Iniwan ako mag-isa. Nakahinga ako ng maluwag at napapikit na lamang. Ganito talaga ang bayan namin. Kakaiba sa ibang bayan. Mahalaga ang pagpapakasal. Sa tamang edad, nirereto na ang mga babae sa potensyal na asawa. Kung maperang lalaki, silang pipili. Kung hindi ka magpapakasal, tatanawin kang salot. Kung may kapansanan ka, hindi ka pwedeng magpakasal dahil makakaapekto raw sa magiging anak. Itong akin, hindi to inborn. Pero masyadong bobo sa Dragon para isipin pa yon. Mabuti na lang. Aalis na ako ng bayan to kasi nakakasukang pamamalakad nila rito. Na para bang nasa sinaunang panahon kami. Umuwi na ako sa bahay matapos ang ilang araw na pananatili sa ospital. Tinawag ako ng mga kasambahay pero hindi ko sila nililingon. Nagtaka ang mga ito kahit napilitang nagpaliwanag si mama. "Bingi na yan siya, kaya wag niyo nang tawagin." Umangat ang sulok ng labi ko. Ramdam at kita ko ang stress sa mukha ni mama. Hindi niya inaasahan na ganito ang mangyayari. Sariling anak niya ang napain niya para sa sarili niyang kasakiman sa pera. Nawala nila si Angelus na magandang asawa na sana para kay Krisan dahil mula ito sa mayaman at maimpluwensyang pamilya. Nasa kanila na sana ang pabor kasi sila ang napili. Kaso, nagtanga-tangahan kasi. Kaya yun, magtitiis na lang kay Dragon. "Aalis ka na rito. Ayoko nang makitang pagmumukha mong babae ka." Ani mama nang nasa kwarto na ako. At dahil bingi nga ako, hindi ako sumagot. Para siyang tangang sumisigaw-sigaw. Nakakarinig naman talaga ako. Muntik na nga akong tuluyang mabingi sa lakas ng boses niya. May dumating na dalawang kasambahay. "Ipakin niyo na nga yung mga gamit ng babaeng yan dahil aalis na siya ngayon. Kahit kailan hindi talaga kita gustong ampunin eh. Gusto lang talaga kitang pagkakitaan pagdating ng panahon." Kumuyom ang kamao kong nakatago sa aking likuran sa narinig. "Pero dahil hindi, aalis ka na rito. Hindi na kita anak." Sa lahat ng nagawa niya sa akin, ito lang yata ang pinakagusto ko. Ang mapalayas sa bahay niya. Bahala na ako anong mangyari sa akin basta't makawala lang ako. Inimpake ng kasambahay ang mga gamit ko. Tumulong pa nga ako na ipinagtataka nila. Hindi ko naririnig ang sinasabi ni mama. Pero palalayasin niya ako, di ba? Tumango sila. Napakurap-kurap. Nang matapos mag-impake, ako na mismo ang humila sa maleta ko. Dumiretso lang ako hanggang sa nakarating na ako sa sala. Akala ko, madadatnan ko si mamang mag-isa ron. Pero hindi. May kasama siya ngayon at namilog ang mata ko nang makilala ko ito. "Wala na si Krisan dito, Angelus. Pero pwede mo pa naman siyang mabawi eh. Kung gusto mo tulungan mo ako sa pagbabayad kay Dragon para..." "Hindi ako narito para sa anak niyo, tita." Kinabahan ako, lalo na nang bumaling si Angelus sa akin. Napatayo si Angelus at lumapit sa akin. Hindi inaalis ang tingin sa akin. "Nandito ako para sa ampun niyo." "Iho, hindi ka maririnig ni Chanel dahil bingiyan siya." Nang nasa harapan ko na siya, saka naman dumating sa tabi niya si mama. "Binasura na nga siya ni Dragon dahil bingi siya. Wala na siyang kwenta." "That's good. That means she's free to marry someone else." Gusto kong mag-react sa sinabi niya pero dahil sa pagpapanggap ko,
Hindi ko magawa. Pinigilan ko ang sarili kong magsalita. Pero sa isipan ko, pinagmumura ko na ang lalaking ito. What do you mean by that, Angelus? I will marry her instead. Nalaglagan pa nga ni Mama. Why are you marrying her? Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon niya? She's deaf. I don't care. I'll marry her. Nang hawakan niya ako sa kamay, litong-lito ko siyang tiningnan at umatras ako. Ayaw niyang magpakasal kahit kanino, Angelus. Right, Iha? May kinuha si Mama na papel at ballpen at ibinigay niya yun sa akin. Kunot noo ko itong tiningnan kaya't inis niyang kinuha at may isinulat. Pagbalik sa akin, nakasulat na roon ang tungkol sa gustong mangyari ni Angelus at kung anong opinyon ko. Hindi ako magpapakasal, ani ko at umatras. Ayoko. See? Ayaw niya, Angelus, kaya nga aalis na siya rito sa bahay na ito. Hindi ako tumatanggap ng hindi sa gusto kong mangyari. I saved her life, tita. I guess she owe me her life. Malamig niyang sabi at may pumasok na mga tauhan niya para kunin ang maleta ko. Nataranta na ako. Ayoko! Anikot umiling-iling. Hindi ako magpapakasal sa'yo. Pero hindi siya nakinig sa gusto ko. Napatili ako nang binuhat niya ako na parang sako. Nalaglagan pa nga ng lahat ng mga nakakita. Angelus! I will send the money, Tita Violencia. Kapalit ng babaeng to. Pagputol niya kay Mama bago siya lumabas. Hinihila ko ng buhok niya sa sobrang inis. Ininda niya ang ginawa ko at hinayaan ako sa gusto ko. Nang mailapag niya na ako sa loob ng kotse, kinulong niya ako gamit ang kanyang magkabilang kamay. You're not deaf, aren't you? Tanong niya na nagpabilis ang tibok ng puso ko. You can't trick me, Miss Chanel. Maaaring natakasan mo si Dragon, pero hindi ako. Thanks for fooling them. I got you instead. Nawala na ng tuluyan ang pagpapanggap ko. Hayop ka! Sino ka para pangunahan ako? Ilabas mo ko rito! Oh, you can hear? Gusto mo bang sabihin ko sa mama mo na nagpapanggap ka lang para maibalik ka kay Dragon instead of your sister? Natahimik ako. Ayaw mo naman sigurong bumalik, right? Sinamaan ko siya ng tingin. Kaya susundin mo ako. Ako ang pakakasalan mo. Napapikit na lamang ako sa inis. Wala akong magawa kung hindi ang sumunod sa gusto niya. Kesa ang bumalik ako sa amin at pakasalan ng Dragon na yun. Angelus point of view. Dito muna ang magiging kwarto mo habang pinaplano pa ang ating kasal. Ani ko kay Chanel na hindi man lang ako nililingon. Nandito na kami sa bahay ko at nasa loob na rin ng kwarto niya ang kanyang maleta. Walang ekspresyon ng kanyang mukha kahit pinagandahan ko na ang kwarto na yan para sa kanya. Chanel, tawag ko, nagtitimpi. Hindi niya pa rin ako pinapansin at dumiretso pagpasok sa loob ng kwarto. Kinarir na ang pagiging bingi. Chanel, do you hear me? Napaigtad ako na pinagsarhan niya ako ng pinto bago pa man ako makapasok. Napabuntong hininga na lamang ako at napasapo sa aking noo. Bakit ba kasi iyan ang pinili mo, Apo? Napakaraming babae sa bayan natin. Napalingon ako nang marinig ang boses ni Lola. Hindi ba't kapatid yan ni Krisan? Yung ampon? Yeah. Hindi biro ang pagpapakasal mo, Apo. Alam mo naman na kailangan mong gumawa ng maraming bata, hindi ba? Bakit ang pinili mo pa yung ayaw sa iyo? Gugustuhin niya rin ako, ani ko. Hindi rin ako pipili kung hindi ko gusto, Lola. Hindi ko gusto ang Krisan na yun. Pagtitiisan ko ang ugali ng babaeng to. Bibigay din siya sa akin. Hindi naman ako tanga. Napili ko noong una ang Krisan na yun. Dahil sa lahat ng babaeng ipinakilala sa akin sa bayan, siyang may pinakamatinong background. Yun ang akala ko noong una. I was always curious kung may kapatid bang babae na yun. Kasi gusto ko ring makilala ng makonsider. Pero palaging sinasabi nila sa akin na pangit ang ugali, pangit ang muka, at wala akong mapapala. They gatekeep her. Kasi peperahan pala ng sariling umampun sa kanya sa iba. Bukod roon, may attitude problem si Krisan. Napagdesisyonan kong palitan siya nang kumalat ang ginawa niyang paglunod sa kapatid niya sa pool. Mas gusto kong ampun na ito kasi alam ko na ayaw niya sa akin. Pagkatapos kong makuhang gusto ko,
Hindi mahirap na hiwalayan siya. Hindi katulad ng Krisa na yun, kaya tama lang din ang desisyon ko. Mag-usap tayo, Chanel. Ani ko kinabukasan nang lumabas siya at nasa hapagkainan kaming dalawa. Tahimik siyang kumakain habang malamig ang ekspresyon sa muka. Akala ko, hindi ako mahihirapan sa kanya. Pero sumasakit ang ulo ko na hanggang ngayon, hindi niya pa rin ako kinakausap. Chanel, tawag ko pa. Tiningnan niya ako. Sorry, bingi ako. Umigting ang aking panga. Can you stop doing that? Hindi mo talaga sineseryoso to, no? Hindi ka ba natatakot na sasabihin ko kay Tita Violencia ang panluloko mo sa kondisyon mo? Baka gusto mong maging bride na lang ni Dragon. Siya naman ngayon ang nairita. Ano ba kasing gusto mong pag-usapan? Lahat. Gusto ko pag-usapan lahat. Ang kasal, ang arrangements natin sa kasal na ito, at iba pa. Don't worry, wala akong planong isuksok ka sa brief ko habang buhay kung yan ang iniisip mo. I don't have plans keeping you forever in my life. Kaya nga ikaw ang pinili ko, diba? Because I know gusto mong maging malaya. Naninimbang niya akong tinitingnan. So, anong gusto mong mangyari? You will marry me. After that, bibigyan mo ako ng anak. Kahit isa lang at lalaki. Kung babae ang lalabas, hindi tayo titigil hanggat hindi lalaki ang lalabas. Napakurap-kurap siya. Grabe ka naman. Malolosyang yata ako sa plano mo ah. Kaysa naman kay Dragon ka malolosyang, di ba? So, kapag naibigay ko sa iyo ang anak na lalaki, bibigyan mo na ako ng kalayaan? Dinilaan ko ang ibabang labi. Yes. May kasama bang pera dyan? Natawa ko. Mukha ka palang pera? Ano naman ngayon? Para naman may baon ako pag alis ko. Nagbayad na ako sa ina mo. Siya bang pakakasalan at bubuntisin mo para sa kanya ka magbayad? Ngumuso ako. Hindi. Kaya dapat sa akin ka magbayad kung gusto mo ng maraming lahi. Umirap siya pagkatapos at nagpatuloy sa pagkain. Nanatili ang tingin ko sa kanya. Nakuha niyang atensyon ko na kahit abusadong-abusado siya ng pamilya niya, palaban pa rin siya. Niloko siya sa lahat. Hindi ko naman pahihirapan ng sarili ko sa puntong ito. Ngayong sumang-ayon na siya, pakakasalan ko na siya at bubuntisin. Naghanda na agad kami sa kasal at dahil sa simbahan ng aming kasal at totoo ito, hindi maiwasang isali si Tita Violencia sa pagplano. Kaya si Chanel nagpapanggap na walang naririnig kasi bingi nga siya. Bakit nandito pa siya, Angelos? Hindi niya rin naman maririnig ang mga pag-uusapan dito. Ani Tita Violencia at napairap. Hinintay niyo na lang sana na maikasal si Crisan. O baka naman kaya pang magbago ng isip mo, Angelos. Alam mo naman kung gaano kang kagusto ng anak ko. Nagkamali siya pero hindi naman siguro yung sukatan ng pagkatao ni Crisan. Sa katunayan napakabait ang anak ko. Masama lang talagang ugali ni Chanel. Kaya niya nagawa ang bagay na yon. Napasulyap ako kay Chanel. Binubuklat niya ang magazine na hawak niya. Pero alam kong nakikinig siya sa sinasabi ng ina niya. Hindi ko maintindihan kung bakit pa siya nag-ampon kung tatratuhin niya naman ng masama. Maraming mga ina ang gustong magkaroon ng anak pero hindi nabibigyan. Ngunit ang iba, hindi man lang pinapahalagahan. Hindi ko ho siya gusto, tita. Si Chanel lang ang gusto ko. Lakas loob kong sabi sabay sulyap kay Chanel para tingnan ang kanyang reaksyon. Pero talagang best actress siya. Hindi man lang natitinag. Anong nagustuhan mo sa kanya? Bingi nga siya. Hindi kanya mapapasaya. May stress ka lang. Hindi pa ba sapat ang perang ibinigay ko sa iyo, Tita Violencia? Iritado kong tanong. Natahimik siya. Hindi kita pinapunta rito para kumbinsihin ako o questionin ako. Totoong kasal to, Tita Violencia. Marami ang pupunta. Wala akong pakialam kung bingi pa siya. Ang mahalaga, ikakasal kaming dalawa. Naiintindihan mo ba yun? Of course, naiintindihan ko. Napatingin muli ako kay Chanel na nasa akin ang tingin. Lumapit ako sa kanya at inakbayan siya. Umawang kanyang labi. May napili ka na bang gown? Tanong ko sabay hawak sa kamay niyang nasa pahina ng magazine. Nakamasid sa amin si Tita Violencia, kaya't hindi ako masagot ni Chanel. Pumili ka ng pinakagusto mo. Ani ko't hinalikan siya sa pisngi. Napasinghap siya at tiningnan ako. Namumula ang kanya muka. Nakatingin ng ina mo, kaya't huwag ka nang umangal. Bulong ko bago ko siya inakbayang muli.
Chanel's point of view. Ngayon lang ako nakaramdam ng kaginhawahan sa buong buhay ko. Mula nang mapadpad ako rito. Kahit ayoko sa nangyayari, inaamin ko na wala akong naranasan na paghihirap. Sa mga sumunod na araw, mas naging busy pa ako para sa kasal. Kung totoong mahal namin ang isa't isa, baka excited ako. Nasasayangan ako sa pera na gagastusin ng lalaking ito para sa kasal na to. Alam naman namin pareho na wala lang ito. Naka-zipper pa rin ang bibig ko sa tuwing nariyan si mama. Sobrang pagbabato niya ng salita sa akin kasi ang akala niya, bingi ako. Sulutera ka palang babae ka? Kasalanan mo kung bakit nahihirapan si Krisan ngayon. Anya sabay hawak sa braso ko. Wala akong pakialam kahit hindi mo ito maririnig. Basta't ramdam mo ang galit ko. Pasalamat ka't may perang ibinigay si Angelus para sa babaeng kagaya mo. Wala na akong magagawa. Pero kinasusuklaman kita. Nagsisisi ako ng todo sa'yo. Traidor! Ahas! Alam kong hindi magtatagal itong pagpapanggap ko. Pero titiisin ko muna ngayon. Hindi pwedeng ngayon ako bumigay. Kailangan ko munang matali kay Angelus. Tinanggal ko ang kamay niya sa braso ko at tipid siyang nginitian. Hindi ko marinig kung anong lumalabas dyan sa bibig niyo. Pero base sa reaksyon mo, mukhang masayang-masaya ka para sa akin, Mama. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ginagalit mo ba ako? Napasinghap ako. Bakit nanlalaki ang mata mo, Mama? Sobrang saya mo po ba? Mas lalo lamang siyang nanggigil. Ngunit hindi na siya nakapagsalita kasi lumapit na si Angelus sa amin. May problema ba? Wala naman Angelus. Ani Mama at nagpaalam na may kakausapin muna siya. Hinapit ni Angelus ang aking bewang para makalapit ako sa kanya. Anong sinabi niya? Masaya lamang siya para sa akin, Angelus. Wala kang dapat ikabahala. Nang dumating ng araw ng kasal, kinakabahan ako. Hindi nga ako makangiti habang mini-make-upan ako kasi kabado ako. Paano kung may pipigil sa kasal? Hindi ko nalang lilingunin kasi bingi naman ako. Ayokong maikasal pero ayoko namang hindi ito matuloy. Nagpapasalamat ng ako kasi hindi ako kay Dragon mapupunta. Kaya't dapat lang na matuloy ito. Sayang, at bingi pala itong bride. Ang ganda sana. Ani ng makeup artist na dismayadong-dismayado. Sa dami ng babaeng nakahilera, ito pang napili. Hindi ko talaga naiintindihan ang taste ng isang arforte. Gwapo naman sana siya, bakit sa bingi pa? Kumuyom ang kamao ko. Pinagsamantalahan nila ang impormasyong bingi ako sa pamamagitan ng pagsasalita ng masama sa akin. Tiniis kong muli ito dahil may tamang oras para sa lahat ng ito. Matapos nila akong pagandahin, tumayo na ako para lumabas na ng silid. Ibang klaseng kasal ito. Dahil hindi ito katulad ng mga tradisyonal na kasal. Wala yatang sinusunod ang lalaking to dahil nasa labas siya ng silid ko. Naghihintay sa akin. Takot pa yatang hindi ako sisipot. Tapos na po si Ma'am, Sir. Tiningnan ko si Angelus. Nasa akin ang kanyang tingin. Hindi ko alam kung namamangha ba siya. Basta't paglapit ko, napasinghap ako nang dinala niya ako sa kanyang dibdib. You're so beautiful, Chanel. Bulong niya nang inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tenga. Bingi ako. Ani ko. Natawa siya. Hanggang kailan ka ba magpapanggap na bingi ka? Hanggang ngayon. Napaatras siya at lito akong tiningnan. Ha? Umiling ako sa kanya at nilagpasan na siya. Dapat matapos na to ngayon para mawala ng pangamba sa puso ko. Ako nang bahalang dumiskarte sa susunod. Pagdating namin sa simbahan, si Angelus ang unang pumasok sa loob. Ako'y nanatili sa labas para sa aking grand entrance. Inaayos din nilang wedding gown ko at narito si Mama dahil siyang maghahatid sa akin, patungo kay Angelus. Pero hindi ko ibig na maihatid lalo na kung sa isang katulad niya. Ina mo rin ako, Chanel, kaya't ako maghahatid sa iyo sa altar. Pakaambisyosa mo talaga. Sulutera pa. Hindi ko akalaing napakatayog pala ng pangarap mo. At isang alforte pa ang pakakasalan mo. Anya't hinawakan ako sa braso ko. Ang sariling anak ko pang nagdudusa sa kamay ni Dragon, samantalang ikaw nagpapakasarap kay Angelus. Tuwang-tuwa mo siguro na nabingi ka.
Sana tuluyan ka nalang pinatay ng anak ko. Mailalabas ko pa siya sa kulungan kesang makita kang nagtatagumpay. Hindi ko na kaya. Nilingon ko siya. Nagulat siya sa paglingon ko. Mabuti pala't hindi ako namatay, ano? Sa huli, ako pa rin ang tagumpay. At si Krisa nang titikim sa kasamaan ng dragon na yon. Halos atakihin siya sa puso nang nagsalita ako. Bumukas ang malaking double door ng simbahan, kaya't napatingin na ako roon. Handa na ako sa pagpasok ko. Nakakarinig ka na? Kailan pa? Nilingon ko siya. Hindi naman talaga ako bingi. Niloloko lang kita, Mama. Pagkatapos kong sabihin yon, humakbang na ako papasok sa loob ng simbahan. Iniwan siyang gulat na gulat. Pulutan ako ng chismis pagkatapos kong maikasal kay Angelus Arforte. Yun ay dahil napag-alaman nila na hindi ako bingi. Kasi sumagot ako nung tanungin ako ng pare. Nang nasa reception na, kita ko ang gigil sa mukha ng mag-ina sa malayo habang tinatanaw ako. Lalo na ni Krisan na hindi ko alam na imbitado pala. Butit hindi niya pinigilan ng kasal. Nakipag-usap si Angelus sa mga bisita, kaya't nagkaroon ng oras si Krisan na lumapit sa akin. Hayop ka! Niloko mo kami! Para ano? Para hindi ka maikasal kay Dragon? Oo, Krisan. Gusto niya akong sampalin pero alam ko na hindi niya kayang gawin. Kasi baka maulit na naman ang dati. At saka nasa teritoryo ko na siya. Hayop ka talaga! Dahil sa ginawa mo akong nagdurusa sa pangit ng dragon na yun. Bagay naman kayo, Krisan eh. Parehas kayong pangit. What? Ikaw ang susunod na ikakasal, di ba? Kayo ni Dragon. Invite mo kami ni Angelus, ha? Gusto kong makita ang engrande niyong kasal. Ngumiti ako sa kanya bago ko siya tinalikuran. Kaso, naghabol pa talaga siya ng salita. Sulutera! Ahas! Napailing na lamang ako. At least, lulubayan na nila ako. Kasal na kami ni Angelus. Wala na silang magagawa kahit bumuka ka pa siya sa harapan ng asawa ko. Matapos ang reception, dumiretso agad kami sa bahay. Kami lang dalawa dahil day off ang mga kasambahay. Bigat na bigat ako sa gown ko kaya't nang umakyat ako sa hagdan, halos madapa ako. Narinig kong sabi ni Angelus at napasinghap ako nang hindi ko na maramdaman ng hagdanan kasi nakaangat na pala ako. Binuhat niya ako na parang bagong kasal. Bagong kasal naman talaga kami. Dalhin mo ako sa kwarto ko, ani ko. No, dadalhin kita sa kwarto ko. Huh? Bakit? Natigil siya sa paghakbang. Dahil gagawin natin ang duty natin as husband and wife. We will have our honeymoon, Chanel. Namilog ang aking mga mata. Ngayon agad? Oo, kung gusto mong makawala agad, dapat may laman agad yung tiyan mo, di ba? Nakagat kong ibabang labi ko. Tama naman siya. Kung gusto kong umalis agad sa sitwasyong ito, pagbibigyan ko siya sa gusto niya. Inilapit kong sarili ko sa kanya habang buhat-buhat niya pa rin ako at siniil siya ng halik sa labi. Nagkatinginan kami matapos ang ilang segundong pagdampi ng aming mga labi. Damn! Tinaasan niya ako ng kilay. Nagpapahiwatig kung ayos lang ba sa akin. Nakagat kong ibabang labi ko at unti-unting tumango. Nang nasa loob na kami ng kwarto niya, nilapag niya ako sa kama. Hindi niya agad ako dinaganan dahil hinubad niya ang kanyang damit bago niya ako daganan at halikan muli sa labi. Hindi ako kailanman nahalikan ng lalaki buong buhay ko. Mas lalo naman ang hawakan. Kaya't si Angelus ang magiging una ko. Magaling si Angelus sa ginagawa niya ngayon. At sa tuwing gumagapang ang kanyang kamay sa sensitibong parte ng katawan ko, napapaungol ako. Saksi ang buwan na nakasilip sa aming bintana sa pag-iisa ng aming katawan. May halong sakit at sarap ang aking nararamdaman. Alam ko rin sa sarili ko na wala akong pagsisisihan dahil pangunahing hakbang ito tungo sa tunay na kalayaan. Mas mabuti itong hingin kay Angelus kesa sa dragon na yon. Napalagay ko abuso lang ang matatanggap ko. Good morning! Nang magising ako kinaumagahan, bumungad agad sa akin ang pagbati ng aking asawa. Preskong presko na siya ngayon samantalang ako, hubad-hubad pa rin sa ilalim ng kumot na ito.
Hindi ko maibangon ng maayos ang sarili ko. Mahapdi ang gitnang parte ko dahil sa nangyari kagabi. Namula ko nang maalala ko yun. Gutom ka na ba? Tanong niya at halos tumalon ang puso ko nang lumapit siya sa akin. Humigpit tuloy ang hawak ko sa kumot. Oo, gutom na ako pero gusto ko munang maligo kaso... Hindi ka makatayo? Ngiting aso niyang dugtong. Bakit parang masaya ka pa? Napasigaw ako sa gulat. Nang pumaere ako, inangat niya pala ako kasama ang kumot. San mo ko dadalhin? Maliligo ka, di ba? Dadalhin kita sa bathtub. Hindi na ako nagsalita at hinayaan siya. Kesa mag-inerte pa ako nahihirapan na nga ako. Paglapag niya sa akin sa tub, agad kong niyakap ang aking sarili nang inalis niya ang kumot. Kaya't nakita niya ang kahubaran ko. Tumalikod ka nga! Inis kong sabi. Ano pa bang kinakahiya mo? Nakita ko na lahat yan. Tinikman ko pa nga. Mas lalong namula ang aking muka. Maliligo ka lang naman. Hindi natin gagawin kasi alam kong masakit pa. Hindi na talaga. Mabubuntis naman na siguro ko. Kailangan pa natin yung ulitin para sigurado, Chanel. Pagbibigyan lang kita ngayon kasi first time mo. Kahit naiinis ako sa klase ng pananalita ng lalaking ito, hindi niya naman ako pinababayaan. Inalagaan niya ako sa araw na yon. Prinsesang-prinsesa ako. Mula agahan hanggang hapunan. Siyang nagdadala nun sa akin sa kwarto para pakainin ako. Kamusta ang unang linggo bilang asawa ng apo ko? Ani Lola Armina, lola ni Angelus. Lumipas ang isang linggo, bumisitang matanda para lang kamustahin ako. May dala pa siyang mga masusustansyang pagkain at prutas. Ayos lang naman po ako. Tanging sagot ko. Hindi rin kasi pwedeng sabihin ko sa kanya na inaraw-araw na ako ng apo niya na para bang katapusan na ng mundo. Matapos ang isang araw na pagpapahinga ng petsay ko, hindi na ito nakahinga pa sa gabi-gabing paglusob ni Angelus. Pero wala naman akong reklamo kasi nagugustuhan ko rin naman. Para akong tuluyang naging dalaga sa ginagawa niya. Ikaw ang pag-asa namin, iha. Sana bigyan mo ko ng maraming apo sa tuhod. Napatingin ako sa tuhod ko. At saka, sana lalaki. Magandang araw mga viewers. Ang kwentong ito ay hatid ng Love Series TV. Salamat sa pakikinig. Napatingin ako sa kanya. Ano pong rason kung bakit lalaki? Paano po kung babae? Itatakwil nyo? Ay, of course not. It's just that ang lalaki kasi ang magdadala sa apelido ng apo ko. Kailangan naming magparami ulit. Si Angelus lang kasi ang tanging anak ng magulang niya bago ito nawala. Hindi namin itatakwil, iha. We will cherish her. Pero nakakadismaya pa rin na lalaki ang kailangan nila. Parang ganun kasi yung nangyari sa akin. Nung namulat ako sa bahay ampunan, sinabi sa akin ang dahilan kung bakit ako napadpad ron. Yun ay dahil ayaw ng pamilya ko sa akin kasi babae ako. I was 5 years old back then nang inampun ako ni Mama Violencia. At ang dinahilan niya, hindi raw siya magkakaanak at gusto niyang may kapatid ang anak niya. Hindi ko naman alam na impyerno palang napasukan ko. Hindi ko na maalala ang itsura ng magulang ko. Gusto ko nga silang makita para itanong kung bakit ganun ang nangyari sa akin. Bakit nila talaga ako tinakwil? O sige po, ipagdasal natin na lalaki nga ang magiging anak ko. Kasi kung hindi, lalayas ako rito at ako nang mag-aalaga. Lintik na pagpaparami na yan. Pero ano nga bang paki ko? Utang ko ang buhay ko kay Angelus. Dahil sa kanya, hindi ako napunta kay Dragon. Sobrang busy na tao ni Angelus. 1 linggo lang yatang pahinga niya dahil bagong kasal. Ngunit matapos nun, balik na siya sa trabaho niya. Hindi na nadiliga ng petsay ko. May pinagkakaabalahan naman ako rito habang wala siya. Tinuruan ako ni Lola kung papaanong gumawa ng cross-stitch. Nalibang ako kaya't hindi ko naisip ang mga problema sa buhay ko. Hindi na rin nakalapit si Mama Violencia sa akin at si Crisan. May restrained order pala na nangyari. Nalaman ko na lang nang dinala ko ni Lola sa palengke at nakita ko sila. Inaasahan ko na lalapit sila sa akin pero hindi. Mabutit hindi makalapit ang pamilya mo.
Hindi nila deserve ang kagaya mo, iha. Kahit hindi pa matagal mula nang makilala kita, alam ko na mabuti ang puso mo. Masaya ako na ikaw ang napangasawa ng apo ko. Sana'y hindi kayo maghiwalay. Natigilan ako sa kanyang sinabi bago tipid na ngumiti kalaunan. Pagdating ni Angelo sa bahay, ako agad ang una niyang pinuntahan. Nasa kwarto na ako. Handa na sanang matulog nang dumating siya. Chanel, napaupo ako sa kama. Nakauwi ka na pala, ngayon ka lang? Napatingin ako sa orasan. 11:11 na ng gabi. Sobrang workaholic din pala ng lalaking to. Oo pasensya ka na ha. Nabisi ako sa trabaho. Napatango na lang ako pero takang-taka kung bakit dito siya dumiretso. May kailangan ka ba kung ganun? Dito ako matutulog. Ha? Hinubad niya agad ang kanyang suot. Tabi tayo. Naalarma ako agad. Pagod ako Natigilan siya't napatingin sa akin. Hindi ko maibibigay ang gusto mo ngayon. Inunahan ko na agad siya. Humagalpak siya ng tawa matapos kong sabihin yon. At lumapit siya sa akin para panggigilan ng pisngi ko. Aray! Niyakap niya ako ng mahigpit at hiniga ako sa kama. Siniksik niya agad ang sarili niya sa aking leeg. I miss you. Napasinghap ako. Baka dito na ako uuwi. Hindi ko yata kaya na iisang beses lang sa isang linggo ako uuwi Anya, bakit naman? Nandito ko Nanlaki ang mata ko. Ano naman ngayon kung nandito ako? Asawa kita, kaya dapat kasama mo ko araw-araw. Medyo nadismaya ako. Akala ko pa naman sasabihin niyang gusto niya ako. Masyado na yata akong asyumera. Hindi ako ganito Simula nang diligan niya ako ng husto, parang umiba ng personalidad ko. Hindi ako ito. Dapat maging civil ako kasi pagkatapos makuha niyang gusto niya, aalis na ako at lalaya na rin ako. Makalipas ang ilang linggo, mas naging mabuti ang samahan namin sa bahay nito. Bukod kasi sa araw-araw ko nang nasisilayan si Angelos, talagang asawang trato niya sa akin. Kung hindi ko lang talaga alam ang tunay na pakay niya sa kasal nito baka kikiligin pa ako at ipagmamalaki ang klaseng pagkatao niya. Pero sa tuwing naaalala ko ang katotohanan, bumabaliktad sa realidad ang pag-iisip ko. Napapansin ko rin ang pananaba ko. Yun ay dahil masasarap palagi ang pagkain na si Angelos pa mismo ang nagluluto. Para akong patay gutom kung kumain. Hinay-hinay, hindi ka mauubusan. Ani Angelos sa gitna ng aming agahan nang mapansin niyang sunod-sunod ang pagsubo ko. Pati ako nagulat. Napatingin din si Lola sa akin na nag-aalala na. Ayos ka lang ba, iha? Parang umiikot bigla si Lola sa paningin ko. Napakurap-kurap ako at tingin ko rin, naduduwal ako. Napatayo agad ako kaya't naalarma sila. Chanel! Babaan niyo lang ako! Agad kong tinakpan ang bibig ko at nagmamadaling tumakbo patungo sa banyo. Agad akong sumuka sa lababo pagdating ko ron at halos maluha ako sa dami ng isinuka. Pati ang kinain ko kagabi nasuka ko. Hinang-hina ako nang humawak sa sink. Hinihingal kong tiningnan ang sarili ko sa salamin at nakita kong namumutla ako. May nakain ba ako? Chanel, sinundan pala ako ni Angelos. Nang tingnan ko siya, pag-aalala ang meron sa kanyang mga mata. What happened? May masakit ba sa'yo? Umiling ako at magsasalita na sana kaso nakaramdam muli ako ng pagkaduwal. Kaya't yumuko ako sa lababo at sumuka ulit. Naramdaman ko ang paghawak ni Angelos sa buhok ko para hindi lumapat sa mukha ko at para makasuka ko ng maayos. Nakahawak din siya sa bewang ko kasi hinang-hina na talaga ako. Matapos kong sumuka, napasandal na ako sa kanya. Chanel? Nahihilo ako, Angelos. Anikot na wala na talaga ako ng lakas. Siya na mismo ang nag-angat sa akin at nilabas niya ako sa banyo. Nakasalubong pa namin si Lola. Nagsusuka siya, apo? Oo, Lola. Magtatawag ako ng doktor. Ako na magtatawag. Ihatid mo na siya sa kwarto niya. Ani Lola. Hinatid ako ni Angelo sa kwarto at inihiga sa kama. Hinaplos niya ang buhok ko. May trabaho ka, di ba?
Malilate ka na. Hindi ako makakatrabaho ng maayos kung ganito ka, okay? Nagkatinginan kaming dalawa. Ngumiti siya sa akin at hinalikan ng aking noo bago namin hinintay ang doktor. Ilang minuto lang ang lumipas nang marinig ko ang pagbukas ng pinto ng kwarto. Kasunod nun, ang pagpasok ng isang lalaking nakaputing coat at may dalang maliit na bag. Sumunod si Lola sa likuran niya. Napalayo si Angelo sa akin para salubungin ang doktor. Maligayang araw, Doc Herbert. Same to you, Mr. Alforte. Hindi ko akalaing darating ang araw na ako na mismong bibisita sa bahay mo para sa isang check-up. Lumipat ang mata ng doktor sa akin at inilapag niya ang mga gamit niya sa side table ng kama ko. Anong nararamdaman mo? Nasusuka po at nahihilo. Mahina akong sagot. Tumango siya at nagsimula akong suriin. Kinapa niya ang pulso ko. Sinilip ang mata ko at nagtanong pa ng ilang bagay tungkol sa kalagayan ko nitong mga nakaraang araw. Teka lang, sabi niya matapos ang ilang sandali. Kailan ang huli mong dalaw? Natigilan ako. Parang may kumalabit sa alaala ko. Napaisip akong mabuti at bigla kong naramdaman na parang bumilis ang tibok ng puso ko. Dok? Tanong ni Angelus nang mapansin ang pananahimik ko. Parang hindi na po ako nadatnan. Sagot ko at unti-unting may napagtanto. Nagkatinginan ng doktor at si Lola. Maya-maya ay ngumiti ang doktor. Magandang balita ito, sabi niya. Napakunot ang noo ko. Bakit po? Buntis ka. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig. Ano po? Halos pabulong kong tanong. Congratulations, Mr. and Mrs. Alforte. Napatingin ako kay Angelus. Nanlaki sandali ang mga mata niya bago unti-unting sumilay ang ngiti sa kanyang labi. Isang ngiting parang may halong gulat at saya. Buntis siya, Dok? Tanong niya ulit na parang hindi makapaniwala. Tumango ang doktor. Matapos kaming bigyan ng ilang paalaala tungkol sa pag-aalaga sa buntis, nagpaalam na rin siya. Pagkasara ng pinto ng kwarto, ako naman ang napatingin kay Angelus. Chanel, mahina niyang tawag. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Nakatingin lang ako sa kanya hanggang sa bigla niya akong niyakap. Magkakaanak na tayo, bulong niya. Masayang masaya ako. Pati si Lola na nasa may pintuan, naiiyak na. Masayang masaya sila sa pagbubuntis ko. Masaya rin ako kasi hindi ako pinahirapan. Nabuo agad. Excited din ako sa journey na ito. Kahit alam ko naman kung hanggang saan lang ito. Ayoko munang isipin ang kinabukasan. Mula noon, unti-unting nagbago ang araw-araw naming routine. Mas naging maingat si Angelus sa akin. Halos hindi niya ako pinagagawa ng kahit ano sa bahay. Kahit simpleng pag-aabot ng baso ng tubig ay siya nang gumagawa. Chanel, maupo ka na lang. Madalas niyang sabihin kapag nakikita niya akong tumatayo para tumulong sa kusina. Ako nang bahala. Hindi naman ako baldado. Minsan kong sagot habang nakataas ang kilay. Hindi nga. Tugon niya habang nakangiti. Pero buntis ka. Hindi ko alam kung kailan nagsimula pero tila nagiging parte na ng araw-araw ko ang pag-aalaga niya. Anong gusto mong kainin? Tanong niya isang gabi habang nasa sala kami. Wala naman. Sagot ko. Hindi pwede. Buntis ka. Anya sa seryosong boses. Napailing na lang ako at natawa. Napaka-OA din kasi ni Angelus. Excited na excited siya palagi. Sa katunayan, mas excited pa siya kesa sa akin. Minsan kahit gabi na, lalabas pa siya para bumili ng pagkain na bigla akong maiisip. May pagkakataon pa nga na madaling araw akong nagising dahil gusto ko ng manggang hilaw. Akala ko hindi niya seseryosohin ang request ko. Pero makalipas ang ilang minuto, bumalik siya sa kwarto na may dalang mangga at bagoong. Paano mo nahanap to? Nagtatakang tanong ko. May bukas ng tindahan. Sagot niya, ngising-ngisi. May mga pagkakataon din siyang mismo ang nagluluto. Kahit may trabaho siya na inaasikaso, hindi niya makalimutan ang obligasyon niya sa akin. Tikman mo, sabi niya habang inaabot sa akin ng kutsara. Napapikit pa ako minsan sa sarap ng pagkain. Sa tuwing nahihilo ako, agad niya akong inaalalayan.
Kapag naglalakad kami sa hagdan, mahigpit niyang hawak ang kamay ko na para bang baka bigla akong madulas. Kapag gabi naman at nahihirapan akong matulog, nararamdaman ko na lang ang dahan-dahan niyang paghagod sa buhok ko hanggang sa makatulog ako. May mga sandali ring bigla niya akong tititigan habang nakangiti. Bakit? Wala, sagot niya. Iniisip ko lang na magiging nanay ka na. Ang swerte ng bata. May maganda siyang nanay. Hindi ko alam kung bakit sa mga ganitong sandali ay parang may kung anong kumikirot sa dibdib ko. Kung hindi ko lang talaga alam ang tunay na dahilan ng kasal na ito, baka naniwala na akong mahal niya ako. Bakit niya sinasabi mga ito? May plano ba siyang mahalin ako? Baka maniwala akong totoo ang pag-aalaga niya. Baka maniwala akong hindi lang ito dahil sa batang dinadala ko sa aking sinapupunan. Pero tuwing maaalala kong dahilan kung bakit kami nagpakasal, agad kong pinipigilan ang sarili kong umasa. Dahil alam ko, darating ang araw na kapag nakuha niya na ang gusto niya, kailangan ko na ring umalis sa buhay niya. Lumipas sa mga buwan at unti-unting lumalaki ang tiyan ko. Kasabay noon ang mas lalo pang pag-iingat ni Angelos sa akin. Halos hindi niya ako pinalalabas ng bahay kung hindi siya kasama. Sa tuwing may check-up ako, sinisiguro niyang siyang sasama. Kahit gaano pa siyang kaabala sa trabaho, naglalaan pa rin siya ng oras para sa akin. Minsan pa nga, siya nang nag-aasikaso ng schedule ko sa klinik para hindi ako mahirapan. Hanggang sa dumating ang araw na kailangan ko nang magpa-ultrasound. Maaga kaming pumunta sa klinik. Tahimik lang ako habang naglalakad papasok. Pero sa totoo lang, ay hindi mapakali ang dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit kinakabahan ako ng ganun. Siguro dahil ngayon namin malalaman kung anong magiging anak namin. Ngayon ko rin malalaman ang katayuan ko sa buhay ni Angelos. Kung makakaalis na ba ako o hindi pa. Habang naghihintay kami sa labas ng silid ng doktor, hindi ko maiwasang hawakan ang tiyan ko. Kinakabahan ka? Tanong ni Angelos na napansin ang pananahimik ko. Napatingin ako sa kanya at bahagyang tumango. Hinawakan niya ang kamay ko. Nandito lang ako. Makalipas ang ilang minuto ay tinawag na ang pangalan ko. Dahan-dahan akong humiga sa maliit na kama sa loob ng silid, habang ang doktor naman naghahanda ng kagamitan. Ramdam ko ang malamig na gel na ipinahid niya sa tiyan ko, kaya't napasinghap ako ng bahagya. Tahimik ang buong silid habang inilalapat ng doktor ang ultrasound device sa tiyan ko. Nakatitig lang si Angelos sa monitor na parang may hinihintay na makita ron. Ako naman, hindi alam kung saan titingin. Pakiramdam ko'y parang bumibilis ang tibok ng puso ko. Ilang sandali ang lumipas habang gumagalaw ang aparato sa tiyan ko. Hanggang sa napangiti ang doktor. Congratulations! Sabi niya. Napahigpit ang hawak ko sa gilid ng kama. Ano po? Halos pabulong kong tanong. Tumingin ang doktor sa amin. It's a baby girl. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ko. Babae. Dahan-dahan akong napalingon kay Angelos. Hindi ko maiwasang kabahan. Sa isip ko, baka nadismaya siya. Kasi lalaki ang inaasahan niya. Baka hindi niya magustuhan ang balitang yon. Pero sa usapan namin, kapag babae ang magiging anak namin, magpapabuntis muli ako hanggang sa makuha niya ang gusto niya. Pero kahit ganon, kabang-kaba pa rin ako sa magiging reaksyon ni Angelos. Baka gaya ko, hindi siya mabigyan ng tamang pagmamahal dahil lang sa kasarian niya, dahil ipinanganak siyang babae. Pero kabaliktaran ang nakita ko. Nanlaki ang mga mata niya bago tuluyang napangiti. Bigla niyang hinawakan ang kamay ko at bahagyang pinisil yun. Magkakaroon na tayo ng prinsesa, Chanel. Sabi niya habang halatang masayang masaya. Umawang ang labi ko at naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Ano to? Bakit parang totoo na to? Hindi ko mapigilang mapatingin sa kanya ng matagal. Hindi ko inaasahan ang reaksyon niya. Nalilito ako. Bakit parang masayang masaya siya? Diba dapat hindi kasi lalaki ang gusto niya? Kasi kapag babae, maaaring magtagal pa ako sa kanyang tabi. Kinakailangan niya pang magtiis sa akin. Ganito na ba talaga kalalim ang nararamdaman ko para mag-overthink ng ganito?
Talagang nadala na ako sa lahat ng ipinapakita niya sa akin. Paglabas namin ng klinik, akala ko uuwi na kami pero hindi pala. Mas lalo niya akong ginulat. Sandali, sabi ni Angelus habang inaakay ako papunta sa kabilang gusali. Bakit? Anong gagawin natin? Nagtataka kong tanong. Ngumiti lang siya. Dinala niya ako sa isang baby store. Angelus, bakit tayo nandito? Alam na natin ang gender ng baby. Pwede na tayong mamili. Nanlaki ang mga mata ko. Isa-isa niyang tiningnan ang mga maliliit na damit na kulay pink. May pinulot pa siyang isang maliit na bestida at itinaas yun sa harap ko. Bagay ito sa kanya, sabi niya habang nakangiti. Napangiti rin ako ng bahagya habang pinanonood siyang pumili ng kung ano-ano. Maliliit na damit, sapatos, kumot, at kahit stuffed toys. Parang bata siyang tuwang-tuwa habang ini-imagine ang magiging anak namin. Hindi ko mapigilang makaramdam ng kakaiba sa dibdib ko. Kung hindi nga ito isang panaginip, isasakripisyo ko ang kalayaan na gusto ko. Makasama lang si Angelus at ang magiging anak namin. Pagka-uwi namin galing sa klinik, hindi ko mapigilang ngumiti habang hawak ko ang maliit na supot na mga pinamili namin. Ilang beses ko pa yung sinilip sa loob. Ang maliliit na damit, ang munting sapatos, at ang isang stuffed toy na pinilit ni Angelus na bilhin. Para akong nananaginip. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako makapaniwala na magkakaroon na kami ng anak. Nang malaman ni Lola ang balita, halos mapaiyak siya sa tuwa. Babae? Ulit niya habang mahigpit na hawak ang kamay ko. Magkakaapo na ako ng babae? Tumango ako habang nakangiti. Agad niya akong niyakap at marahang hinaplos ang tiyan ko na para bang kinakausap niya na ang batang nasa loob nito. Ang swerte naman ng batang yan, sabi niya na may halong emosyon sa boses. Sigurado akong lalabas tong maganda. Napangiti ako habang pinagmamasdan si Lola. Halatang halata ang saya sa kanyang muka na para bang matagal niya nang hinihintay ang sandaling yon. Mula noon, mas naging masiglang bahay. Halos araw-araw ay pinag-uusapan nila ni Angelus ang tungkol sa baby. Kung anong ipapangalan, kung kanino kaya siya magmamana ng muka, at kung gaano ka-spoiled ang magiging buhay niya sa bahay na ito. Isang araw, nagulat na lang ako nang may dumating na karpentero sa bahay. May dala silang mga kagamitan at agad na pumasok sa isa sa mga bakanting kwarto. Anong ginagawa nila? Tanong ko kay Angelus habang nakatayo kami sa may hallway at pinanonood ang mga taong abala sa loob ng kwarto. Pinapagawa ko yung kwarto, sagot niya. Para saan? Tumingin siya sa akin at ngumiti. Para sa baby. Hindi ko alam kung bakit biglang uminit ang sulok ng mga mata ko. Talagang ipinarenovate niya ang isang buong kwarto para sa anak namin. Pinapinturahan niya yun ng malambot na kulay na bagay sa isang batang anghel. Bumili rin siya ng maliit na crib, cabinet, at kung ano-ano pang gamit na para bang matagal niya nang pinaplano ang lahat ng yon. Minsan pa nga, ay nakikita ko siyang nakatayo sa loob ng kwarto, nakatingin lang sa paligid, habang tila ini-imagine kung anong magiging itsura nito kapag nandito na ang baby. Ngunit may kapalit talaga ang saya na aking nararamdaman. Akala ko nga, consistent na kami ni Angelus, pero isang araw, bigla nilang nagbago ang takbo ng mga araw namin. Biglang naging abala si Angelus sa trabaho. Kung dati maaga siyang nakakauwi, ngayon ay halos gabi na bago siya dumating sa bahay. Sa tuwing dumarating siya, kitang-kita ang pagod sa kanyang muka. Tahimik lang siyang kakain. Saka ako titingnan na para bang sinisigurado niyang maayos ang kalagayan ko. Ininom mo ba ang vitamins mo? Yun pa rin ang una niyang tanong sa akin. Oo, sagot ko naman. Pagkatapos nun ay lalapit siya at marahang hahaplusin ang tiyan ko bago kami matulog. Inaalagaan niya pa rin ako. Hindi nagbago ang pag-aalaga niya para sa akin at sa baby. Pero napansin ko, hindi na nagtatagal ang pag-uusap namin. Parang lagi siyang nagmamadali. Parang may kung anong bumibigat sa pagitan naming dalawa na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, mag-isa lang akong nakaupo sa sala habang hinihintay si Angelus na makauwi.
Tahimik ang buong bahay. At ang tanging maririnig lang ay ang mahihinang tiktak ng orasan sa dingding. Biglang tumunog ang cellphone ko. May pumasok na notification. Isang mensahe mula sa hindi ko kilalang numero. Napakunot ang noo ko. Nagtaka ko kung bakit may nag-message sa ganoong oras ng gabi. Pagbukas ko ng mensahe, nakita ko agad ang litratong nakalakip doon. At nang makita ko yun, parang may malamig na tubig na ibinuhos sa buong katawan ko. Si Angelos yun at may kasama siyang babae. Magkatapat silang nakaupo sa isang restaurant. Tila abala sa kanilang pag-uusap habang nakahain ang pagkain sa mesa sa pagitan nila. Parang magkasama silang nagdi-dinner. Nanlamig ang mga kamay ko habang paulit-ulit kong tinititigan ang litrato. Umaasang nagkakamali lang ako sa nakikita ko. Pero hindi, siya talaga yun. Hindi na ako nag-aksaya ng oras at agad kong tinawagan ang may-ari ng mensahe. Sino to? Bakit nag-send ka ng ganun? Totoo ba to? Sunod-sunod kong sabi. Ang mama mo ito. Napasinghap ako. Huwag mong ipagsabi kay Angelos na akong kumuha niyan. Alam kong may restraint order ako pero concerned ako kasi anak pa rin kita. Nakita ko sila. Nagdi-dinner sila habang kumakain kami ni Kristen at Dragon sa restaurant. Hindi agad ako nakapagsalita. Pakiramdam ko, parang may kung anong mabigat na bumara sa dibdib ko. Chanel, mag-isip ka. Dagdag pa niya sa kabilang linya. May babae ang asawa mo. Hindi. Agad kong sagot, kahit ramdam kong may kung anong sumisikip sa dibdib ko. Baka may meeting lang sila. Napabuntong hininga si Mama. Bahala ka. Hindi na nga ako nagsisi na si Dragon ang ipinares ko kay Krisan. Kasi guminhaw ang buhay niya. Ikaw, madali ka lang palitan ng asawa mo ng mas maganda at sexy. Sabi niya bago tuluyang ibinaba ang tawag. Pagkatapos nun, ay pinili kong wag na lang isipin ang nakita ko. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na walang ibig sabihin ang litrato. Pero habang lumilipas sa mga araw, napansin kong lalo pang napapadalas ang pag-uwi ni Angelos ng gabi. Minsan ay halos madaling araw na bago siya dumating sa bahay. May isang gabi pa nga na naghintay ako sa sala hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Pero hindi siya umuwi. Kinabukasan na siya dumating. Halatang pagod na pagod. Hanggang sa isang gabi, muli na namang nag-message si Mama. Napakunot ang noo ko nang makita ang pangalan niya sa screen ng cellphone ko. Hindi ko alam kung bakit pero biglang kumabog ng malakas ang dibdib ko. Pagbukas ko ng mensahe, isang litrato na naman agad ang bumungad sa akin. Si Angelos, kasama ang parehong babae. Pero ngayon, mas magkalapit na sila. Halos magkatabi na silang nakaupo habang tila abala sa kanilang pag-uusap. Para bang masyado na silang komportable sa isa't isa? Nanlamig ang mga daliri ko habang hawak ang cellphone. Kasunod ng litrato ay ang mensahe ni Mama. Baka ito nang ipapalit sa'yo. Alam na namin na babae ang magiging anak mo. Itatakwil nilang batang yan. Gaya ng nangyari sa'yo. Itatakwil din yan kasi walang silbi sa lipunan. Parang may matalim na bagay na biglang tumarak sa dibdib ko sa nabasa ko. May panibagong message muli siya. Bago ko pa man maproseso ang nabasa ko. Baka ito nang ipapalit sa'yo, Chanel. Baka ang babaeng madalas niyang kasama ang magbibigay sa kanya ng lalaking anak. Kawawa ka naman. Ibabasuro ka na rin ng asawa mo. Karma mo yan kasi niloko mo kami. Dahan-dahan kong hinawakan ng tiyan ko na parabang gusto kong protektahan ng batang nasa loob nito. Hindi ko hahayaang mangyari yun sa anak ko. Hindi ko hahayaang itakwil siya at iparamdam na hindi siya importante kasi pinanganak siyang babae. Hinintay ko si Angelos na makauwi. Sa puntong ito, wala na akong pakialam. Wala akong pakialam kung malalaman niya pa na may nararamdaman ako sa kanya. Ang mahalaga, mailabas ko ang bigat sa puso ko na gawa niya. Tahimik ang buong bahay habang nakaupo ako sa sala. Pinakikinggan ang bawat tunog na baka senyales ng pagdating niya. Hanggang sa narinig ko na rin ang pagbukas ng pinto ng bahay. Dumating si Angelos. Pagpasok niya sa sala ay agad niyang napansin na gising pa ako.
Hindi ka pa natutulog? Tanong niya habang hinuhubad ang coat niya. Kitang-kita ko ang pagod sa kanyang muka. Mabigat ang mga hakbang niya habang papalapit sa akin. Pero kahit ganon, naglakas loob pa rin ako. Angelos, tawag ko. Napatingin siya sa akin. May gusto sana akong itanong eh. Lumapit siya at marahang hinaplos ang buhok ko, gaya ng madalas niyang ginagawa. Ano yun? Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Sino yung babaeng kasama mo sa restaurant? Bigla siyang natigilan. Sandaling katahimikan na parabang hindi inaasahan ang tanong ko. Ano? Tanong niya. Ipinakita ko ang litrato sa cellphone ko. Siya. Napatingin siya sa screen ng cellphone ko. Chanel, may relasyon ba kayo? Agad kong tanong, kahit nanginginig ang boses ko. Napabuntong hininga siya at napahagod sa sentido, na parabang bigla siyang inatake ng matinding pagod. Pagod ako, Chanel, sabi niya. Pag-usapan na lang natin to bukas. Parang may kung anong pumutok sa loob ko. Bukas? Hindi mo man lang ipaliliwanag ngayon? Hindi muna ngayon, please. Huwag mo muna akong pag-isipan ng masama. Sagot niya habang hinahagod ang kanyang noo, na parabang masakit ang kanyang ulo. Bakit hindi? Baka naman yan ang ipapalit mo sa akin kasi hindi kita nabibigyan ng lalaki. Nalaglag ang panga niya. What? Chanel? Alam ko na wala akong karapatang questionin ka kasi wala rin naman to sa'yo. Wala lang ako sa'yo. Pero kasi mabigat ang puso ko. Mahal kita. Nahulog na ako sa'yo. Pero alam kong hindi dapat. Hindi siya makapaniwalang tiningnan ako. Chanel. Pero hanggat hindi pa ako nanganganak, wag mo naman sana akong saktan ng ganito. Chanel, listen. Hindi ko siya babae, okay? I'm sorry. Sinubukan niya akong yakapin pero gusto ko na talagang umalis. Nakawala ako sa kanya at nilagpasan na siya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa buhay ko. Bakit ba ako pumayag sa ganito? At saan ka pupunta? Diretso akong nagpunta sa kwarto. Sinara kong pinto at nilaki to. Chanel! Tawag niya mula sa labas at kinakatok pa ang pinto. Hindi ko siya sinagot. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ko. Chanel, mag-usap tayo bukas. Busy lang talaga ako. Nang umalis na siya, doon lang lumabas ang lahat. Tinakpan ko ang bibig ko ng unan at doon ako humagulgol. Natatakot na ako para sa magiging baby ko. Ayokong mangyari ang nasa isipan ko, kaya't kailangan kong magdesisyon ng tama. Angelos point of view. Kahit nakauwi na ako ng bahay, puyat na puyat pa rin ako sa loob ng opisina ko. Ang dami ko kasing inaasikaso para lang matapos ng lahat at makapagbakasyon na ako. Gusto kong naroroon ako bago manganak ang asawa ko at mananatili sa tabi niya hanggang sa panganganak niya. Ngayon mas lalong sumakit ang ulo ko dahil pinagdududahan pa niya na may babae ako. May litrato pa siyang ipinakita. Hindi ko naman maipaliwanag sa kanyang totoo dahil baka masira ang plano ko. Nang tingnan kong oras, 1:00 na ng madaling araw. Biglang tumawag ang babaeng madalas kong makasama nitong mga nakaraang araw, kaya't napilitan akong sagutin ang tawag. Hello? Mr. R. Forte, kailan ko ba makikilalang kapatid ko? Ilang beses na tayong nagkita pero hindi mo pa rin ako pinagkakatiwalaan? Napailing ako sa inis. Mas mabuti sigurong pagkatapos na lang niyang manganak, saka kita ipakikilala sa kanya, Sasha. Gusto na siyang makita ni Mama. Look, hindi to magiging madali, okay? Hindi ibig sabihin na hinahanap ko kayo ay babalik na agad sa inyong asawa ko. Hinanap ko kayo para kahit papano malaman niya na may pamilya siya. Kahit na itinakwil siya ng iyong ina noon. At isa pa, kailangan ko pang ipaliwanag sa kanyang lahat dahil nagkamali pa siyang isipin na babae kita. Inis na sabi ko. Humagalpak siya ng tawa. What? Ew! Magagalit ang asawa ko niyan. Just wait, okay? Yun ang huli nating pagkikita dahil baka masira pang surprise ko para sa asawa ko. Kahit hindi rin ako sigurado kung matutuwa ba siya o baka naman mabubuisit pa sa pagmumukha niyo. Ang sakit mo namang magsalita. I just wanna see my little sister, okay? Hindi siya itinakwil ni Mama. Inilayo siya sa amin dahil anak siya sa ibang lalaki. Hindi na namin siya nakita pagkatapos noon. Kaya masaya kami ngayong nalaman naming buhay siya.
I am being patient right now, Mr. Arforte. Pero kapag hindi ka tumupad sa usapan, kami na mismo magpapakilala sa kanya. Napabuga ako ng hangin matapos kong ibaba ang tawag. Gusto kong malaman ni Chanel na may pamilya pa siyang naghihintay sa kanya, na hindi siya nag-iisa. Kaya ako to ginagawa. At isa pa, napadalas talaga ang pagiging abala ko dahil sa pressure. Manganganak na siya. Ayoko namang nagtatrabaho habang siya naghihirap sa panganganak. Kaya't kailangan kong tapusin ang lahat para makasama ko siya. Hindi ko alam kung bakit ko ito ginagawa. Alam kong hindi dapat ganito ang reaksyon ko. Dahil kontrata lang naman ang nag-uugnay sa amin. Pero parang ayoko na siyang pakawalan. Hindi ko lang maamin sa sarili ko. Dinadaan-daan ko lang sa mga ganitong bagay. I am starting to love the family that we're building right now. 4:00 na ng madaling araw nang may kumatok sa pinto ng opisina ko. Bago yun, dahan-dahang bumukas. Si Lola yon, may dalang tasa ng kape. Busy ka pa rin. Lola. Matulog ka na, apo. Magkakasakit ka niyan eh. Ano ba yung pinagkakaabalahan mo? Hindi ba pwedeng gawin yan sa araw? Kailangan mo pa talagang pagpuyatan. Hindi ko siya sinagot. Bumawi ka naman sa asawa mo. Napapansin ko ng kalungkutan niya nitong mga nakaraang araw. Halos hindi ka na nga umuuwi eh. Buntis pa naman siya. Baka kung ano nang iniisip niya. Umawang ang labi ko at napatingin kay Lola. Malungkot siya, Lola? Oo, kasi hindi ka umuuwi. Palagi ka pang nagmamadali. Naghihintay nga yun sa'yo nung nakaraan pero hindi ka naman sumipot. Sino bang asawang hindi malulungkot? Iwan mo muna yung trabaho mo at bumawi ka sa asawa mo. Bigla akong nakonsensya. Plano ko naman talaga siyang kausapin at ipaliwanag ang lahat sa kanya. Pero mukhang hindi na pwedeng patagalin pa. Kailangan ko na siyang puntahan. Tumayo ako sa swivel chair at agad naglakad palabas. Si Lola pang nagbukas ng pinto at hinayaan ako makalabas ng opisina upang magtungo sa kwarto ni Chanel. Ngunit pagpasok ko pa lang sa kwarto niya, natigilan ako. Walang tao sa kama. Sobrang linis nito. Maayos ang kumot at parang walang natutulog doon. Mahina akong isinarang pinto at nagtatakang napatingin sa paligid. Chanel? Dumiretso ako sa banyo at kinatok ang pinto. Chanel, are you there? Nang walang sumagot, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Wala rin siya doon. Unti-unting sumikip ang dibdib ko habang umuusbong ang kaba sa puso ko. Chanel! Lumabas ako ng kwarto niya at nagtungo sa sarili kong kwarto. Baka doon siya natulog dahil miss na miss niya na ako. Pero pagdating ko ron, wala rin siya. Napamura ako. Apo, bakit? Tanong ni Lola mula sa likod ko. Halos suntukin ko ang pader sa galit at kaba. Apo! Si Chanel, wala rito. Baka umalis. Nanlaki ang mata ni Lola. Ano? Bumalik ako sa kwarto niya upang tingnan kung may naiwan ba siya. At meron nga, ang phone niya. Binuksan ko yun at nakita ko mga mensahe niya sa kanyang ina. Kung papaano akong inilalarawan sa kanya. Mas lalo akong napamura. Kasalanan ko ito. Masyado yata akong nakampante. Iniisip ba niya na papalitan ko siya dahil babae ang magiging anak namin? Anak ng... Ba't ko gagawin yun? Oo. Nasabi ko noon na gusto kong lalaki ang magiging anak ko dahil sa obligasyon ko sa pamilya. Pero wala naman akong sinabi na itatakwil ko ang magiging anak kong babae. Sobrang saya ko pa nga nang malaman yun. Bumili pa ako ng mga damit. Handang-handa na akong maging ama. Hindi na ako natulog. Agad kong sinimula ng paghahanap sa kanya. Nagpatulong ako sa mga tauhan ko dahil baka hindi pa siya nakalalayo. Habang silang naghahanap sa ibang lugar, dumiretso naman ako sa bahay ni Tita Violencia. Iho! Hindi ko inaasahan na bibisita ka. Nasaan si Chanel? Malamig kong tanong. Ilabas mo siya. Nanlaki ang mata niya. Bakit mo hinahanap sa akin ang asawa mo? Ang akala mo ba hindi ko alam ang mga sinabi mo sa kanya? Galit kong sabi. Pinuno mo ng kasinungalingan ang isip ng asawa ko. Kaya siya umalis. Natawa si Tita Violencia. Ang pathetic mo namang tingnan. Huwag mong sabihing nahulog ka na sa ampo na yun. Ano bang mapapala mo sa kanya at sa anak niyang babae? Shut up! Putol ko. Hindi ka pa rin nadadala sa restraining order ko, ha?
Gusto mo bang ipakulong na kita dahil sa ginawa mo sa kanya? Bigla siyang namutla. Mahigpit kong hinawakan ang braso niya. Ilabas mo siya! Oo, wala nga siya rito, iho. Hindi ako naniwala kaya't pinahalughog ko ang buong bahay. Hindi ko akalaing darating sa ganitong lahat. Alam kong may kasunduan lang kami noon, pero nawala na yun sa isip ko mula nang makilala ko siya. Mahal ko siya. Kasalanan ko dahil hindi ko nasabi. Hindi ko siya nabigyan ng assurance, kaya't napilitan siyang umalis. Umabot ng ilang araw ang paghahanap ko sa kanya hanggang sa naging linggo at kalaunan ay buwan na. Nakarating na nga kami sa ibang bayan ngunit wala pa rin nakakakita sa kanya. Tumulong pa nga sa paghahanap ang pamilya niya. Ang pamilyang isa sanang malaking sorpresa para sa kanya. Pero hindi na yun nangyari dahil umalis siya. Apo, kumain ka na ng hapunan mo. Sabi ni Lola isang gabi nang nadatnan niya ako sa kwarto ni Chanel. Niyayakap ko ang unan sa kama. Ang unan na may bakas pa ng amoy niya. Nang hindi ako sumagot, nagpatuloy si Lola. Ngayon ang kabuwanan ni Chanel. Sana nasa maayos lang siyang kalagayan. Nangilid ang luha sa mga mata ko. Yun ang pangarap ko. Ang makasama siya habang nanganganak. Ang mahawakan ng kamay niya at samahan siya sa sakit na pinagdadaanan niya. Magpakita ka na, please. Miss na kita. Gusto na kitang makita at mayakap. Pati na rin ang anak natin. Bumalik ka na, please. Sa panaginip ko na lang siya nakakasama ngayon. Kaya't parang ayaw ko nang gumising. Doon kasi, nahahawakan ko siya. Nahahalikan. Pero bumalik din ako sa realidad nang biglang tumunog ang telepono ko. Tawag yun mula sa isa sa mga tauhan ko. Sir, natuntunan namin ang lokasyon ng iyong asawa. Napaupo agad ako sa kama. What? Where? Tell me. Desperado kong sabi. Nasa poder siya nila Sasha Lastimoso. Umawang ang labi ko sa narinig hanggang sa unti-unting kumuyom ang kamao ko. Lintik na babaeng yun. Tumulong pa silang maghanap pero nasa kanila lang pala si Chanel. Hindi na ako nagsayang ng oras. Agad akong umalis upang puntahan ang lugar nila. Chanel's point of view. Tulala akong nakasandal sa kama matapos kong manganak. Sobrang lalim ng aking iniisip ngayon. Lalo na't nanganak pa ako na ang babaeng nasa harapan ko ang nakasaksi. Isang buwan na akong nasa poder nila. Mabait silang lahat sa akin. Lalo na ang babaeng ngayon ay may hawak sa aking anak. Maingat niyang inaalog ang sanggol na parabang matagal niya na itong kilala. Pero hindi ko makalimutan ang litrato. Siya ang babaeng kasama ni Angelus. May asawa na pala siya. Pero lumalapit pa siya sa asawa ko. Napunta lang naman ako sa kanila dahil wala akong mapuntahan. Nang umalis ako sa bahay, wala akong dalang pera. Nang makarating ako sa kabilang bayan, muntik pa akong masagasaan kung hindi niya lang ako nailigtas. Pero kahit ganun, kumukulo pa rin ang dugo ko tuwing nakikita ko siya. Tiniis ko lang dahil sa kapakanan ng anak ko. Alam ko kung bakit ganyan ka makatingin sa akin. Bigla niyang sabi. Napatingin ako sa kanya. Ang akala mo, kabit ako ng asawa mo, hindi ba? Parang nabasa niya ang laman ng isip ko. May asawa na ako, Chanel. Mahinahon niyang dagdag. At nagkakamali ka sa iniisip mo. Sa totoo lang mahal na mahal ka ng asawa mo. Kung alam mo lang. Hindi ako sumagot. Ngumiti siya't ibinalik sa akin ang baby ko na 1 linggo pa lamang sa mundong ito. Alam kong magugulat ka, sabi niya. Baka magalit ka pa. Pero ang dahilan kung bakit madalas kaming nagkikita ng asawa mo noon ay dahil gusto ko niyang isurprise. Umigting ang pangako. Surprise? Para saan? Para ipakita na may babae siya? At saka wala siyang pananagutan sa akin? Kontrata lang naman ang meron kami. Tama lang na umalis ako. Babae ang anak namin. Lalaki yung gusto niya. Napailing siya. Oh my gosh! Hindi mo alam kung gaano kabaliw si Angelo sa'yo? Palagi niyang sinasabi yun sa tuwing nagkikita kami. May baliw bang nakikipagkita sa ibang babae? Wala, sagot niya. Pero may magandang dahilan kasi kung bakit kami nagkita. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Hindi ka dapat nagsiselo sa akin. Ang totoo, kaya siya nakikipagkita sa amin dahil hinahanap niya ang tunay mong pamilya. Nanlaki ang mata ko. Ano? At kami yun. Ha?
Napasinghap ako sa kanyang sinabi. Unti-unting nangilid ang luha sa mga mata niya. Ang akala mo, itinakwil ka dahil babae ka? Yun lang ang sinabi sa'yo sa ampunan. Pero hindi yun totoo. Napalunok ako habang patuloy siyang nagsasalita. Halos mabaliw nga si mama kakahanap sa'yo eh. Araw-araw kanyang hinahanap. Pero si papa kasing nagdala sa'yo sa ampunan. Anak ka ni mama sa ibang lalaki nung naghiwalay sila ng aking ama. Namatay ang tunay mong ama kaya't bumalik si papa sa amin. Pero ayaw niya sa'yo. Pakiramdam ko'y unti-unting gumuho ang lahat ng pinaniwalaan ko. Isang gabi, habang tulog si mama, tinangay ka ni papa at iniwan sa ampunan. Bata ka pa nun eh. Hindi ka na namin nakita pagkatapos dahil naampun ka na raw. At hindi sinabi kung kanino. Parang tumigil ang mundo ko. Sunod-sunod na tumulo ang luha ko. Akala ko, itinakwil ako. Akala ko walang naghanap sa akin. Pero may pamilya pala akong naghihintay. May ina akong nagmamahal sa akin. May kapatid ako na gusto kong makilala. Siguro alam na ngayon ng asawa mo kung nasan ka at magagalit yun sa amin dahil inilihim namin. Pero sinunod lang naman namin ang gusto mo. Huwag kang magalit kay Angelos ha. Mahal na mahal ka niya at hindi ka niya pinagtataksilan. Bigla tuloy akong nag-guilty sa pag-alis ko. Parang tinangay kong karapatan niyang makita ko at masilayan sa unang pagkakataon ng anak namin. Napakabuti ni Angelos para hanapin pang tunay na pamilya ko. Kahit na hindi ko naman na yun iniisip. Iyon palang dahilan kaya siya puyat palagi. Tapos ano na lang ang ginawa ko? Nagalit ako. Masyado akong makasarili. Gusto kong makita ni mama. Wika niyang muli. Bilang ng mga araw niya, Chanel. Parang tumigil ang mundo ko sa narinig. Ha? Kaya bago siya mawala sa mundong ito, sana masilayang kanya. Anya, at tinakpan ang bibig upang pigilan ang sarili niya sa pag-iyak. Bumukas ang pinto ng kwarto at nakita ko si Angelos na hinihingal. Galit na galit ang kanyang muka. Ngunit nang makita ko at ang anak namin, lumambot ang kanyang ekspresyon. Tuluyan na akong napahagulgol kaya't lumapit si Angelos para yakapin ako. I'm sorry. Hindi ako sumagot sa sinabi niya at humagulgol lang. Yumakap ako pabalik nang hindi naiipit ang baby namin. Kasi kailangan ko ito ngayon. Sinamahan ako ni Angelos na magtungo sa kwarto ng aking tunay na ina sa ospital. Ang baby namin ay nakay Shasha muna. Ako lang ang pumasok sa loob kaya't nang pumasok ako, halos malagutan ako ng hininga. Nakita ko agad ang isang taong nakahiga sa kama. May oxygen na siya at halos hindi na makagalaw. Sumikip ang dibdib ko't gusto kong maiyak kasi hindi ko man lang naranasan ang pagmamahal niya. Nang tuluyan na akong nakalapit, nakita niya ako. Anak? Napasinghap ako. Anak ko? Iniangat niya ang nanginginig niyang kamay. Lumapit ako lalo para maabot niya ako. Hinaplos niya ang mukha ko, kaya't napapikit ako saglit bago siya tiningnan. Mama? Dalaga ka na. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Niyakap ko siya ng mahigpit habang umiiyak. Dalaga ka na? Patawarin mo ang nanay. Dahil hindi kita naprotektahan, anak. Gusto kong magwala sa sakit. Hindi ko kaya to. Bakit ngayon pa? Bakit ngayon ko lang nalaman ito? Sakit at sayang sabay na nararamdaman ko ngayon. Sakit kasi bilang na lang ang araw niya. At saya dahil nakilala ko siya. Ang tunay kong ina. Naramdaman kong mahina niyang yakap sa likod ko. Pero biglang nalaglag ang kamay niya sa gilid niya. Natigilan ako't umalis sa yakap. Ma! Hindi siya gumalaw. Ma! Pumasok ang doktor. Napaatras ako. May humawak sa balikat ko. Nang balingan ko si Angelos ito. Teka! Si Mama! Lumabas na muna tayo. Mahina niyang sabi. Umiling ako habang pinanonood ang mga doktor na sinusubukang i-revive si Mama. Pero huli na.
Sa araw na yun, nakita niya ang mukha ko sa wakas at iyon na rin ang huling araw niya sa mundong ito. Sobrang bilis na mga pangyayari. Matapos mailibing ni Mama, bumalik ako kay Angelus. Nagkausap kami. Naging malinaw ang lahat ng hindi namin nasabi noon. Tahimik ang mga unang araw namin sa bahay. Parehas kami nag-a-adjust sa pagkawala ni Mama, sa mga katotohanang biglang lumabas at sa sugat na iniwan ng mga maling akala. Pero hindi ako pinabayaan ni Angelus. Halos hindi niya ako iniiwan. Kapag umiiyak ang baby sa gabi, siya agad ang bumabangon. Ako na, mahina niyang sabi. Pinipigilan pa niya akong tumayo. Magpahinga ka, Chanel. Pinagmamasdan ko lang siya habang buhat niya ang anak namin. Doon ko nakita kung gaano niya ako kamahal, kung gaano ako kaswerte sa kanya. Deserve ko ba ito? Kahit ako itong may atraso, tinanggap niya pa rin ako. Angelus, ani ko sa gitna ng kanyang ginagawa. I'm sorry. Bakit ka nagsusorry? Sa lahat. Sorry kung pinagdudahan kita. I love you, Chanel. Ako naman ngayon ang natigilan. Alam ko na hindi rin ako naging malinaw sa'yo, kaya't wala kang dapat ikasori. Kalimutan na natin ang nangyari at mag-focus sa buhay natin ngayon, okay? Tumango ako. Nang ilapag niya ang natutulog na baby namin, agad siyang lumapit sa akin para ako naman ngayon ang kanyang patulugin. Mag-impake ka pagising mo, bulong niya sa akin. Bakit? Hangad ko ang kapayapaan sa buhay ko. Sa dami ng problemang dumaan, alam kong may solusyon ng lahat. Ang mayakap ng isang Angelus gabi-gabi ay nagpapahiwatig na ligtas ako sa piling niya at wala na akong pangamba. At ngayon, payapa na ang buhay ko. Dahil sa kanya, ang daming sugat ang naghilom. Mula sa iniligtas niya ako sa kasal na ayaw ko, pag-alis ng abusado kong pamilya sa buhay ko, at hanggang sa paghahanap sa tunay kong kadugo. Doon pa lang, alam ko na mahal ako ni Angelus. Higit pa sa kontrata na ibinauna namin sa limot, kaya't araw-araw ko siyang minamahal. Sila ng anak namin. Wakas.